have with us the Commodore from the Philippine Coast Guard, Commodore Geronimo B. Tovilla, from Coast Guard District, Southern Tagalog, and Petty Officer First Class Dan Mark de la Cruz. We also have Assistant Vice President from the Philippine Amusement and Gaming Corporation, Attorney Alia Comagol, and Mr. Jerry Adorta Robal, Assistant Vice President. And from the National Bureau of Investigation, we have Supervising Agent Eduardo F. Ramos Jr. and Investigator Ferdinand A. Manuel. That would be all, Your Honor. Okay. Now, I'd like to recognize now, dito mo tayo sa briefing, kapatid, mga kaibigan. Si Secretary ng DICT, Henry Aguda, because ang pinag-uusapan din po natin dito ay isabong, no? So I would like to find out kung ano po ang ginawa ng DICT as far as the isabong is concerned, sapagkat sila ay meron ding mandate dito. Kaya ating pakinggan ang statement ni Secretary Henry Aguda of the DICT, please. Go ahead. Mr. Chair, honorable members of the committee, magandang araw po. Maraming salamat sa pagkakataon. Alam po natin, pati po ang internet ay malapit na maging isang basic human right. Kaya po kailangan protektahan yan. Kami naman po sa DICT, ginagawa po namin ang lahat ng aming kakayahan upang i-block ang mga illegal sites, i-trace ang daloy ng pera, makipagtulungan sa PNP, NBI, DSP at PADCOR, pati na rin po sa DOJ, upang mawakasan ang infrastruktura ng mga sindikato. Mr. Chair, ito po ay malalaking mga sindikato at hindi lang po illegal gambling ang kasama dyan. Kasama na po dyan yung mga financial crimes, yung mga nang-i-scam ng mga kababayan po natin. Mr. Chair, kasama ko po dito ang Criminal and Cybercrime Investigation Coordinating Council Director na si Director Navarro. Yung detalye po ng mga nagawa namin for the past 3 years at saka yung mga kasalukuyang ginagawa po namin at yung mga challenge po namin dito sa Isabong. I-represent niya po. Mr. Chair, with your permission, I'll turn it over to Director Navarro of CICC. Okay. Pagkatapos po ng kanilang presentation, ay hayaan po natin na makapagtanong yung ating mga colleagues dito sapagkat meron pa yatang appointment sa Secretary Aguda ng Yes, Mr. Chair. 12:15. So, hayaan po natin magtanong muna tayo sa kanya. No? So, we'd like to recognize Director Navarro on this presentation. Secretariat, please. Magandang araw po sa kanilang lahat. With the permission po of Mr. Chair. Well, Magbibigay po kami ng ulat or briefing patungkol po doon sa pagtugon ng public ICT sector, Information Communications Technology, sa isabong operations sa bansa. Next slide, please. Ang kasalukuyan pong landscape ng isabong ay unahin po natin yung kasaysayan. So, bago po suspindihin ang isabong, so umakyat po ang mga tupada, isabong, noon pong panahon ng pandemya. Dahil po sa iba't ibang suliranin na bumangon, nagpasya po ang Pangulo na ito'y suspindihin. At noon nga pong Disyembre ng 2022, sinuspindi pong formal ng Pangulo ang lahat ng may kinalaman sa isabong. Ngayon po, alam naman natin na ang pangangasiwa nito noon
ay nasa ilalim ng PAGCOR at ang pagpapatupad po ng batas ukol dito ay pinangungunahan ng DILG at ng PNP sa pakikipagtulungan na rin po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang DICT po, yung aspeto ng ICT naman, ang kanya pong pinangangasiwaan o pinangungunahan. Noon pong, mula po noong suspindihin ang isabong, mayroon na pong na-endorso na kabuuan na 52,847 na mga illegal na isabong sites, domain and subdomain po sa DICT. Ang nag-endorso po nito dahil masusing sinusubaybayan ang sitwasyong ito ng PAGCOR at ng PNP. Sa bahagi po ng DICT, ang lahat pong mga sites na ito ay ipinapablock po, pinapatanggal po para hindi na ma-access ng publiko. Katuwang po dito ang iba't ibang telco at iba pong mga internet service provider sa direktiba po ng NTC. Next slide po. Ito po yung graph ng kabuang na endorso na sa DICT, sa NTC at sa CICC. At mapapansin po ninyo, ilang buwan mula 2023, ito po yung kasagsagan ng isabong at ito rin po yung dito lumabas yung kautusan na ito ay pigilan. Kaya po noong 2023, 43,000 po mahigit ang agad na na-take down. 2024 po, 4,914 at ngayong 2025 po, so far, ay nasa 3,949. Mapapansin, mamaya po, malalaman natin, bagamat pababa po ito, dahil sa nature po ng isabong na online at lahat naman ng illegal na aktibidad online, lumilitaw po ito pagka-take down. Next slide, please. Ito po ang mga pangunahing hamon patungkol po sa isabong. Una po, yung bagamat nate-take down po, mabilis din po itong lumulutang. Yun po yung una. Ikalawa po, katulad na rin ng mga naging paksa ng pagdinig po sa Kongreso, yun pong connection, halimbawa ng isabong sa mga dati po ay payment gateways. Kainaman po, ipinag-utos na rin na i-delink, halimbawa, yun pong mga link ng e-gambling sites mula po doon sa mga payment gateways. Ikatlo po, nag-evolve po ang mga pamamaraan ng mga operators ng isabong. Kung dati-rati po ay tahasang nag-advertise sa internet, ngayon po ay nagiging guerrilla po ang pamamaraan nila na pinapasok halimbawa ang iba't ibang messaging platform. At doon po ay nagre-recruit sila ng mga mananaya at maliliit lamang na grupo. Pero syempre sa dami po, isa pa rin pong hamon na kailangang sugpuin po. Next slide please. Meron pong binuong mga solusyon ang DICT sa pangunguna po ng aming kalihim sa pakikipagtulungan na rin po ng PAGCOR, ng PNP, ng NTC at yung pong pribadong sektor. Yun pong una, paano po natin tutugunan? Halimbawa, yung mabilisang pag-take down ng mga sites. Meron pong mga
binuo tayo na mga sistema na kung saan po ino-automate yung pag-take down. Kung dati-rati po, gumagamit tayo ng halimbawa komunikasyon na email, tapos babasahin po halimbawa po ng ahensya ng gobyerno at ibang hakbang na naman o level yung endorsement sa mga telco. Ito po ay ino-automate natin para mabilis po ang aksyon. Ganon din po, dahil syempre merong sangkot na pera at pondo sa taya at sa pagkalap ng mga ito, bahagi po nung hakbang ay ang pakikipag-ugnayan po natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas at maging sa Anti-Money Laundering Council. Syempre po, ang isang hamon din na kinakaharap po ng mga law enforcement agencies natin ay yung guerrilla type na operasyon. Ito po, ang tugon din naman natin dito ay teknolohiya din. Ang public ICT sector po ay handang magbigay ng technical assistance at masusing pakikipag-ugnayan po sa ating mga law enforcement authorities. Halimbawa po, sa pamamagitan po ng mga digital solutions o makabagong pamamaraan, pwede po nating i-diagram o ilagay sa isang mapa na madaling maintindihan at matrack yun pong mga illegal operators. Siyempre po, yung ating mga kababayan na kailangan natin ding tiyakin yung kanilang kapakanan. Next slide po. Ito po yung elaboration ng ating Solution 1. Nagtatag po ang DICT at ang CICC ng Threat Monitoring Center. Ito po ay isang pasilidad na kung saan ito po meron pong mga nakatalagang mga technical teams para 24/7 po ay matulungan ang ating mga law enforcement authorities patungkol sa pag-scan po ng cyberspace. Kinakumakala po ang ating mga kasamahan sa Threat Monitoring Center na ito ng mga patuloy po na halimbawa nag-a-advertise ng isabong. Kasama na po yung ilang mga illegal na sugal. Dito po sa Threat Monitoring Center, welcome na welcome po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang mga stakeholder. Next slide po. Yun pong pangalawang solusyon, ito po yung system na kung saan po yung listahan na ipinapadala po sa DICT ng PAGCOR at ng PNP at ng iba pa pong law enforcement authority, kasama po ang publiko na nag-uulat, papasok po dito, pumapasok po rito, at pagpasok po rito ay automatiko po na ibebet na ng CICC. Kukumpirmahin na ito nga ay talagang mga illegal. At meron naman pong give due faith and credit doon po sa isinumite na listahan ng PAGCOR at ng iba pong law enforcement authorities. Pagkatapos po nito, makikita po sa sistemang, makikita po ng National Telecommunications Commission ang mga nasa listahan. At ito po ay i-convey na sa pamamagitan ng direktiba ng NTC na siya pong may kapangyarihan na i-regulate yun pong mga ating telco at ang mga ISP. Pagkabigay po
doon sa mga telco at ISP, mamomonitor po